Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Maligayang araw ng Linggo Kapanalig. Nasa ika-27 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan mo ang aming pananampalataya." Sumagot ang Panginoon, "Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa punong malaikos na yan, mabunot ka at sa dagat ka matanim, at susundin kayo nito. Ipagpalagay ng may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo. Anong sasabihin niya rito pagbalik nito galing sa bukid? Sasabihin kaya niya, halika na't dumulog sa hapag? Sa halip ay sasabihin niya, ihanda mo ang aking pagkain, magbihis ka't pagsilbihan ako habang kumakain ako't umiinom, at saka ka na kumain at uminom. Dapat kaya kayong tumanaw ng utang na loob sa utosang iyon dahil sa ginawa nito ang iniutos? Gayon din naman sa inyo. Pagkagawa niyo sa lahat ng iniutos sa inyo, sabihin niyo, mga karaniwang utusan kami, ginawa lang namin ang dapat namin gawin." Kung babalikan natin ng konti ang Ebanghelyo sa araw ngayon, ipinapahayag dito ni Jesus ang realidad ng pagsunod sa Kanya. Real talk, sabi nga. Sinasabi niya na hindi ito magiging madali. Ang buhay ng isang disipulo ay puno ng pagsubok at paghihirap. At nang marinig ito ng mga apostol, ito ang naging tugon at dalangin nila kay Jesus. Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Hindi ba't napakagandang dalangin? Sa kabila ng paghihirap at pagsubok, sa halip na alisin ito sa kanilang buhay, ito ang kanilang naging panalangin kay Jesus. Ang pananalig na magbibigay lakas sa kanilang pagdadaanan at magiging tagumpay sa mga ito. Subalit ipinapaalala ni Jesus ang dalawang bagay. Una, maging ating pagiging disipulo at pananampalataya ay kaloob at biyaya ng Diyos. Pangalawa, maging ang pananampalatayang maihintulad sa maliit na butil ay makakagawa ng dakilang bagay. Ipinapakita ni Jesus sa talinhaga ang relasyon ng amo at ng alipin, katulad ng relasyon ng tao sa Diyos. Ang ating mga kakayahan na sumunod sa Kanya ay nagmumula rin sa Kanya. At marapat lamang na paglingkuran natin ang Panginoon. Dahil sa Kanyang kabutihan, kaya tayo nakakagawa ng mga dakilang bagay sa ating buhay. Kaya ang lahat ng mga ito ay nagmumula sa grasya ng Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng pananampalataya upang maging tapat at nagpapasalamat na tagasunod ni Kristo. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa mga donors at sponsors ng programang ito. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Francisco para sa kapayapaan ng ating bayan at ng buong mundo. Panginoon, gawin ninyo kaming instrumento ng inyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan ninyong maghatid kami ng pagmamahal. Kung saan may kapinsalaan, gabayan ninyo kami
tungo sa pagpapatawad sa isa't isa. Kung saan may pag-aalinlangan, pagtitiwala nawa ang siya naming maiganti. Kung saan may pagkabigo, pag-asa nawa ang aming maisaisip. Kung saan may karimlan, ihatid nawa nami liwanag. At kung saan man may taong nalulungkot, kaligayahan nawa ang aming maihandog. Naway lagi naming piliin ang magmahal sa aming kapwa na nilimot ng lipunan, kaysa asaming kami ang mahalin. Sapagkat ang tunay na pagtanggap nasa pagkakaloob at nasa pagpapatawad ang aming kapatawaran. Tanging nasa kamatayan ang muli naming pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.